Naalimpungatan si Eliza nang marinig ang malakas na katok sa pintuan ng kanilang kwarto ni Rico. Kagigising niya lang dahil pagod siya kanina sa flower shop. Marami-rami ang umorder sa kanila ng bulaklak kanina. Sandali! Pupungas-pungas na bumangon si Eliza. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang ina ni Rico, naka-live-in partner niya. Anong oras na? Hindi ka pa bumangon? Mag-aalas 7 na ng gabi. Hindi ka pa nagluluto ng hapunan. Bulyaw nito kay Eliza. Nakapagsalang na po ako ng kanin. Luto na naman po siguro yon. Kayo na lang po muna ang maghanda ng ulam. Pagod ako kanina sa shop eh. Inuutusan mo ba ako, ha? Ayoko sa lahat ay ang babaeng tamad. Ano na lang ang mangyayari kapag nag-asawa na kayo ng anak ko, ha? Tita, hindi naman sa ayaw kong magluto, no? Pagod talaga ako sa maghapong ginagawa ko sa shop kanina eh. Ang dami mong arteng babae ka. Pasalamat ka nga ay libre kang nakatira rito sa pamamahay ko. Pagluluto lang, nagrereklamo ka na. Kung palayasin kaya kita, no? Ganito na lang lagi ang eksena dito sa bahay ni Rico. Laging si Eliza ang nagluluto at naghahanda ng pagkain. Kahit napagod pa siya sa buong maghapon, ay wala siyang takas sa mga gawain pag-uwi sa bahay ni Rico. Minsan, lalo kapag weekend, mas napapagod pa si Eliza sa mga gawaing bahay. Para siyang alila dito sa pamamahay ni Rico. Ilang ulit niya nang kinausap si Rico na bumukod na sila sa pamilya niya. Pero si Rico ay masyadong dependent sa kanyang ina. Mama's boy si Rico. Si Eliza, isang 28 years old na negosyanteng nagmamay-ari ng isang flower shop sa bayan ng Davao City. Ito ang karanasan niya sa buhay na hindi niya makakalimutan. Nais ibahagi sa atin ni Eliza ang kanyang karanasan sa buhay at pag-ibig upang mapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. May ka-live-in partner si Eliza. Itago na lamang natin sa pangalang Rico na 30 years old. Ang buong akala ni Eliza, isang pag-ibig at masayang buhay ang kanyang natagpuan. Pero isa pala si Rico sa mga taong darating sa kanyang buhay para magbibigay sa kanya ng aral. Nagiging alipin si Eliza ng pamilya ni Rico, lalo na ang biyenan niya na alila ang turing sa kanya at hindi manugang. Pero minsan, hindi sapat ang pag-ibig na siyang magiging dahilan para kayo ay magtagal. Nasisira ang relasyon kapag nawawalan ka na ng tiwala at respeto sa iyong kinakasama. Hanggang sa dumating na sa sukdulan si Eliza ng kanyang pagtitimpi. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan. Hinablot ni Rico ang maleta ni Eliza. Napapagod na ako, Rico. Pagod na ako maging alila dito sa pamamahay niyo. Hindi niyo ako katulong. Sinabi mo na sana sa akin noon na magiging katayuan ko sa buhay mo ang magiging maid ng pamilya mo. Hindi ako malulokong iibig sa'yo. Bulyaw ni Eliza na hinablot din ang maleta niya. Nasa may pinto na si Eliza nang napatigil. Narinig niya ang pagkasanang baril ni Rico. Napalingon si Eliza at namilog ang mga mata na nakikitang nakatutok na sa ulo ni Rico ang baril na hawak nito. Rico, anong ginagawa mo? Takot na wika niya na napabalik sa harapan ni Rico. Sobra na kitang minahal. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Pero kung hindi na kita mapipigilan, ay mas mabuting mamatay na lang ako. Hindi ko na kaya na wala ka, Liz. Napahagulgol na lamang si Eliza na niyakap si Rico. Oo, nasasakal na siya sa relasyon nilang dalawa. Pero hindi niya kayang malamang magpapakamatay si Rico nang dahil sa kanya. Hindi yun maatim ng kanyang konsensya. Sa mga sumunod na araw ay nagiging okay na naman sila ni Rico hanggang sa nagulat na lamang siya. Araw ng Sabado, hindi siya nagbubukas ng shop. Pagod kasi ang katawan niya at nais niya munang magpahinga. Maaga pa lamang ay may naghahanap na kay Rico. Isang gwapong Turko na magaling magsalita ng Tagalog dahil sa tagal nito sa Pilipinas. Emery, maawa ka sa akin. Kapag kukunin mo tong shop na to, wala nang matitira sa amin ng asawa ko. Wala na kaming pangkabuhayan. Nagmamakaawang wika ni Rico sa Turko na may-ari ng lending company na inutangan niya ng malaking halaga. Napabuga ng hangin ng Turkong si Emery. May pinirmahan kang kontrata. Malinaw na
na nakasaad doon na hulugan ng pagbabayad mo sa inutang mong pera. Pero anong nangyari? 3 beses ka lang nakahulog ng bayad at mula nun, hindi ka na nakapagbayad pa. Kaya wala na akong magagawa kundi kunin sa'yo ang motor shop na to. Paliwanag ng turko. Napaluhod si Rico sa harapan ng turko. Emery, bigyan mo pa ako ng palugit kahit 1 buwan. Ilang buwan na nga ba ang binigay ko sa iyong palugit pero wala kang ginawa. Ayon sa mga tauhan ko, nasa kasino ang mukha mo halos araw-araw. Kaya hindi na ako magtatakang nalugi ang motor shop mo. At wala na akong magagawa kundi kunin ang shop mo, Rico. Ako naman ang malulugi kapag bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Please, tulungan mo ko please. Tulungan mo ko. Baka may nakatago kong pera dyan. Bulong niya sa asawang si Eliza habang hawak sa may kamay ang babae. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kung hindi ka nagsusugal, hindi mangyayari to. Napadako ang tingin ni Emery sa babaeng kanina pa nakayuko. Mahaba ang buhok nitong nakatabing sa mukha nito. Pero ngayong bahagya nitong tinaas ang mukha ay natigilan si Emery sa nakita. Kilala niya ang babaeng to. Kay tagal niya nang hinahanap ang babaeng to. Hindi niya inaasahang dito lang pala niya makikita to sa pamamahay ni Rico. Please, baka pwede mong gawa ng paraan. Baka may itago ka mula sa flower shop mo. Alam mong pag-aari ng mga magulang ko ang shop na yon. Oo, may konti akong naipon this week. Pero pandagdag kapital ko yun, pambiling bulaklak sa Sabado. Nagtaas ng tingin si Rico at hindi nakaligtas sa mga mata niya ang mga tingin ni Mr. Emery. Kay Eliza na live-in partner niya ng 1 taon. Malagkit ang mga tingin nito sa kanyang partner at halatang may gusto ito kay Eliza. Kung hindi mo ibibigay ang shop mo, pwes, hintayin mo na lang ang pagdampot sa'yo ng mga pulis para dalhin ka sa kulungan. Naisampa ko na ang kasong estafa laban sa'yo, Rico Alvarez. Emery, maawa ka! Hindi mo ako pwedeng ipakulong! Nagmamakaawang wika ni Rico na hinaharangan ng turko na palabas na ng kanyang pamamahay. Emery, may partner! Si Eliza! Siya na lang ang ipambabayad ko sa utang ko sa'yo. Alam kong gusto mo si Liz eh. Napalunok si Rico sa ginagawa pero wala na siyang ibang choice. Nababaliw ka na ba? Anong tingin mo sa akin? Pumanting ang tenga ni Eliza sa narinig. Yes, I'm interested with your partner. Sino ba naman akong hindi maaakit sa ganda niya? Pero hindi siya papayag. Kaya hintayin mo na lang ang mga pulis na dadampot sa'yo. Pagkasabi noon ay nagmarcha na palabas ng pamamahay ng mga Alvarez si Emery Abdullah kasama ang mga tauhan niya. Emery, sandali! Kakausapin ko si Eliza. Mahal ako ng asawa ko. Kaya papayag siyang maging babae mo ng 1 buwan. Sapat ng 1 buwan para sa 800,000 na utang ko sa'yo, di ba? Natigilan si Emery. Ang alam niya, hindi kasal si Rico sa kinakasamang babae na si Eliza, ang babaeng nagligtas sa kanya noon. Ang 1 buwan na yon ay sapat na para kay Emery para makuha ang damdamin ng babae. Sapat na ang 1 buwan para kumbinsihin si Eliza para iwanan si Rico at mahalin siya ng tuluyan. Napangiti si Emery. Talk to her. At kapag papayag siya, then we have a deal. Umalis si Emery na napakasaya. Sa wakas ay natagpuan niya na ang babaeng hinahanap niya. Dati ay nagawi siya sa isang squatters area at naabutan siya ng mga tulisan. Ang babaeng tindera ng 24 hours na convenience store ang tumulong sa kanya. Tinago siya ng babae sa ilalim ng mesa nito sa counter para hindi siya matagpuan ng mga tulisan. Simula noon ay hindi na nakalimutan ni Emery ang babaeng yon. Muli niyang binalikan ito sa convenience store. Pero ayon sa manager ay nag-resign na ito. Binalikan naman ni Rico si Eliza na nasa sala. Dumapo sa pisngi niya ang mga kamay ni Eliza. Sumusobra ka na! Gagawin mo pa akong pambayad sa utang mo! Nagpupuyos ang kalooban ni Eliza sa narinig niya kanina sa sinabi ni Rico sa turko. Hindi niya inakalang umabot na talaga sa sukdulan ang kalokohan ng asawa niya. Pero kahit ganon, ay mahal niya pa rin to. Liz, 1 buwan lang. Pumayag si Emery na magiging babae ka niya sa loob ng 1 buwan. At pagkatapos nun, bayad na ako sa utang ko sa kanya. Naririnig mo ba ang sarili mo? Anong tingin mo sa akin? Isang bagay na pwede mong ibenta at pagkaperahan? Rico, kasintahan mo ko! Wala na akong choice, Liz. Makukulong ako. Alam mo namang sa akin umaasa ang mga magulang ko eh. May mga kapatid pa akong pinapaaral. Kaya nga hindi kita magawang pakasalan eh.
dahil sobrang gipit ako sa pera ngayon. At paano ako? Ha? Shh! Pangako, pagkatapos nito, magpapakasal na tayo. Liz, mamahalin pa rin kita at tatanggapin kita. Kasalanan ko naman to, Liz eh. Maawa ka sa akin. Ayokong makulong. Matagal nang gustong hiwalayan ni Eliza si Rico. Pero lagi itong nagmamakaawa sa kanya na hindi niya iiwan. Mahal niya si Rico. Pero napakarami ng kasalanan ang nagawa sa kanya ni Rico. Kapag iiwan niya ito, ay lagi siya nitong tinatakot na magpapakamatay. Hindi naman maatim ng konsensya ni Eliza na magpapakamatay ito nang dahil sa hiwalayan nila. Pakiramdam ni Eliza ay sobra na siyang nasasakal sa relasyon nilang dalawa. Isang buwan lang naman, di ba? Papayag ako, Rico, at pagkatapos ng isang buwan, maghihiwalay na tayo ng payapa. Pagkatapos ng isang buwan, hihiwalayin na kita at hindi mo na ako pagbabantaan na magpapakamatay ka kapag hihiwalayan kita. Papayag ako. Basta papayag kang maghiwalay na tayo pagkatapos ng isang buwan. Seryosong wika ni Eliza. Sandaling natigilan si Rico at namumungay ang mga matang nakatitig kay Eliza. Liz, alam mo namang mahal na mahal kita. Mahal? Sa loob ng isang taong pagsasama natin, hindi ko yan naramdaman. Ginawa mo lang akong katulong dito sa pamamahay mo. Alila! At ngayon naman, pambayad sa utang. Rico, kailan mo ba ako minahal? Ha? Hindi ako papayag, Liz. Kailanman ay hindi tayo maghihiwalay. Pwes, bahala ka makulong sa kasong estafa. Akmang papasok na sa kwarto si Eliza nang pinigil siya ni Rico sa braso. Sandali itong napatitig kay Eliza. Nagbibiro ka lang naman sa hiwalayan, di ba? Hindi ako nagbibiro, Rick. Pagod na ako sa relasyon natin at nakakasakal na. Mahina lamang ang pagkakasambit ni Liz sa mga katagang yon, pero ang sakit nang nararamdaman ni Rico. Hindi ko naman sinasadyang malugi ang kumpanya ko, Liz. Malulugi ka talaga dahil lulong ka sa sugal. Sige, isang buwan. Papayag ako sa kondisyon mo. Basta, hindi lang ako makulong. Sa wakas, ay napapayag ni Eliza si Rico sa isang kasunduan. Madali lang naman ang isang buwan na magiging babae siya ni Emery. Kung tutuusin, gwapo ang Turko na yon at napakanit kung tignan. At pagkatapos ng isang buwan ay magiging malaya na siya kay Rico. Makalipas ang 3 araw ay magkaharap na sila ni Emery. Inatras ni Emery ang kaso laban kay Rico. Sa kasunduang magiging babae siya nito sa loob ng isang buwan. Saan tayo pupunta? Takang tanong niya kay Emery. Ang akala niya kasi ay dadalhin siya ni Emery sa pamamahay nito para ibahay. Sa mall, bibili tayo ng mga damit mong madadala natin sa bakasyon. Gusto kong sulitin ng isang buwan na kasama ka. Kaya hindi ako magtatrabaho ng isang buwan. Magbabakasyon tayo sa isang island resort. Nagpa-reserve na ako ng matitirhan natin doon sa hotel. Tinanguan na lamang ni Eliza si Emery. Nakakahiyang ibang lalaki ang kasama niya ngayon. Gusto tuloy magsisi ni Eliza sa naging desisyon niya. Pero ito na lamang ang tanging paraan para tuluyan na siyang makalaya sa mga kamay ni Rico. Pinagsisihan niyang pumayag siya noong sumama siya kay Rico sa bahay nito. Pero nabulagan lamang si Eliza noon sa sobrang pagmamahal niya kay Rico. Sir, tama na ang mga to. Napakarami na nito eh. Kunin mo ang lahat ng gusto mo. Akong bahala magbayad. Okay na to, sir. Emery, tawagin mo ako sa pangalan ko, Eliza. Sandaling natigilan si Eliza na napatitig kay Emery. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit kinabahan si Eliza. Kaya kaagad na iniwas niya ang mga tingin kay Emery. Okay, Emery. That is better. Napakalawak ng ngiti sa mga labi ni Emery na hinawakan ng mga kamay ni Eliza. Kumain muna sila ni Emery bago tumungo sa airport para sa flight nila papuntang probinsya kung saan naroon ang isang magandang isla kung saan sila magbabakasyon na dalawa. Maginoo sa kanya si Emery. At simula kanina nang kinuha siya ni Emery sa pamamahay nila ni Rico, ay lagi itong nakaalalay sa kanya ni hindi ito pumapayag na magbubuhat siya ng mabibigat kahit na luggage niya. Si Emery ang nagbubuhat. Mula sa probinsya ay sasakay pa sila ng taxi at medyo malayo-layo pa ang biniyahe nila ni Emery. Nakatulog pa nga si Eliza. Nagising na lamang siya nang tapikin ng marahan ni Emery ang kamay niya nang dumating na sila sa port. Sasakay pa pala sila ng barge bago makarating sa magandang isla na pupuntahan nila ni Emery.
Latang-lata na ang katawan ni Eliza nang dumating na sila sa isla. Namangha siya sa sobrang ganda ng paligid. Pero mas namangha si Eliza nang nakapasok na silang dalawa sa kwarto ng hotel. Dalawang malaking kama ang bumungad sa kanya. Sa'yo ang isang kama, sa akin naman ang isa. Napangiti na lamang si Eliza. Ibig palang sabihin ay hindi siya gagahasain ni Emery. Yun kasi ang naisip niya. Kaya tumanggi siya noong unang alok ni Rico ng kasunduan. Siya pa yata ang nadismaya na hindi niya katabi sa kama si Emery. Maagang nakatulog si Eliza ng gabing yon sa sobrang pagod. Kinabukasan ay nagising siyang may isang bouquet ng rosas na puti sa kanyang kama. Hindi tuloy napigilan ni Eliza ang pagguhit ng matamis na ngiti sa mga labi niya. Hinagilap niya ang telepono at nakitang napakarami ng missed calls doon. Galing ang tawag kay Rico. Hindi niya kasi kinakausap si Rico mula ng oras na sumama siya kay Emery. Pinasok ni Eliza ang telepono sa kanyang bag at pinatay para hindi na siya makontak pa ni Rico. Kapag matapos ng isang buwan ay uuwi na muna si Eliza sa pamamahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng isang buwan, inasahan niyang hindi na siya guguluhin pa ni Rico. Good morning, beautiful. Pagbati sa kanya ni Emery na pumasok sa kwarto nila. Napasinghap si Eliza. Napakagwapo ni Emery sa suot na puting t-shirt na pinarisan nito ng shorts. Napakasimple at hindi ito ang Emery na lagi niyang nakikita na naka-executive suit. Napakapreskong tignan nito habang pumapasok sa loob ng kwarto. Good morning, Emery. Balik pagbati ni Eliza nang makabawi na sa pagkabigla niya. Nakapagluto na ako ng breakfast natin. Mag-ayos ka na dahil sasama tayo ngayon sa mga turista dito sa isla para masulit natin ang ating bakasyon. Okay, maliligo lang ako, Emery. Hihintayin kita sa mesa. Sa mga sumunod na araw ay napakasaya ni Eliza habang kasama si Emery. Nirerespeto siya ng lalaki. Isang respeto na hindi niya kailanman nakuha mula kay Rico. Lagi siyang pinagsisilbihan ni Emery. Nagmistula tuloy siyang reyna sa buhay nito. Sa loob ng isang taong pagiging magkasintahan nila ni Rico, ay hindi niya naranasan na pagsilbihan siya ni Rico. Madalas na siya ang nagsisilbi kay Rico, pati na sa pamilya nito. Liz, mahal mo ba si Rico? Biglang tanong sa kanya ni Emery. Gabi na, pero narito sila sa dalampasigan at nakisali sa mga turista na nagsasayawan sa tugtog ng banda. Si Emery ay umiinom ng beer in can, pero hindi siya nito pinilit na uminom. Oo dati, pero ngayon, hindi na pagmamahal ang nararamdaman ko para sa kanya. Pandidiri. Isang matapat na sagot ni Eliza. Bakit ka pala pumayag na maging babae ko sa loob ng isang buwan? May kasunduan kami ni Rico na kapag sasamahan kita ng isang buwan at ililigtas ko siya mula sa pagkakakulong ay papalayain niya ako. Maghihiwalay na kami ng maayos nang hindi niya ako pagbabantaan. Bakit? Pinagbabantaan ka ni Rico? Oo, matagal na kasing panahon na gusto kong hiwalayan siya eh. Hindi ko magawa kasi hindi siya pumapayag. Kapag nagpupumilit ako na makipaghiwalay sa kanya, binabantaan niya ako na magpapakamatay siya. Kaya hindi ko magawang umalis. Hindi nakaligtas kay Eliza ang pagtiimbagang ni Emery sa sinabi niya. Maya-maya lamang ay naramdaman niyang pinipisil ni Emery ang mga kamay niya. Wala siyang karapatan na gawin sa'yo ang bagay na yun, Liz. Walang ibang tao ang pwedeng humawak sa desisyon mo sa buhay, maliban sa'yo. Nangako siyang kapag ililigtas ko siya sa pagkakakulong ay papalayain niya na ako. Kaya pumayag ako maging babae mo ng isang buwan para to sa kalayaan ko. If I were him, I wouldn't take you for granted. I will treasure you forever in my heart, Liz. I will respect you. I will honor you. And I will crown you queen in my life. Eliza. Hindi napigilan ni Eliza ang mapatitig sa mga mata ni Emery na nakatitig din sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at hindi napigilan ni Eliza na haplusin ang pisngi ni Emery. Too bad you're not him, Emery. Bulong ni Eliza. Nagulat na lamang siya nang hinila siya ni Emery at dinala sa gitna ng nagsasayawan. Sinayaw siya ng lalaki. Walang anumang salita ang numutawi sa mga labi nila. Pero napakasaya ng gabing yon para kay Eliza. Hindi niya aakalaing makakadama siya ng kasiyahang ganito na kasamang ibang lalaki na hindi si Rico. Mabilis na lumipas ang araw at sa iilang araw na kasama niya si Emery
ay hindi niya napigilan ang mahulog sa turko na pinagkakautangan ni Rico ng malaking halaga ng pera. Dumating na ang emosyonal na huling gabi nila ni Emery na magkasama. Habang sinasayaw siya ni Emery sa dalampasigan, ay nagulat siya nang biglang lumuhod ito sa harapan niya. Eliza, can I marry you? Liz, will you marry me? Napasinghap si Eliza sa ginawa ni Emery. Napatitig siya sa mga mata nito na nagniningning na nakatitig sa kanya. Tila iyon tala sa kalangitan. Napatulo ang mga luha ni Eliza na nilapitan si Emery at tinayo. Don't joke me, Emery. Isa lamang akong pambayad utang para sa'yo. Napaka-imposible na mahalin mo ko. At hindi na siguro ako magmamahal pang muli pagkatapos kay Rico. Can you give me a chance to prove to you that love really exists? Para sa akin, isa kang mahalagang tao, Liz. Napakahalaga mo sa akin. Hindi ka lamang basta-basta pambayad utang at interes. Pero mahal na kita. Matagal na. Matagal na kitang hinahanap. Dahil minahal kita. Sa unang araw na nakita kita. Anong ibig mong sabihin na minahal mo ko? Matagal na? Kinuwento ni Emery kay Eliza ang unang beses na nakilala siya nito na si Eliza ang nagligtas sa kanya noon sa mga tulisan. Pagkatapos noon, binalikan niya ang convenience store pero nag-resign na raw si Eliza, sabi ng manager. Naalala ni Eliza ang pangyayaring yon at hindi niya nakalimutan ang taong tinulungan niya pero hindi niya mahagilap sa isipan ang mukha nito. Naintindihan kita, Emery. Pero anong pinagkaiba niyo ni Rico? Ha? Pareho lamang kayong lalaki. Kapag ikaw ang naging asawa ko, magiging alila din ako sa pamilya mo. Hindi yan mangyayari. Kapag magiging asawa na kita, magiging reyna ka sa buhay ko. Marami akong katulong, kaya hindi ka maglilinis ng bahay, maglalaba o magluluto. Hindi ka magtatrabaho dahil marami akong pera. I will treat you like a rich kid. Na nabibili ang lahat ng gusto at luho. I will spoil you, Eliza. Hindi napigilan pa ni Eliza ang sariling halikan sa mga labi si Emery. Unang halik nila yun sa labi dahil kahit kailan ay hindi siya hinalikan ni Emery. Hinahawakan nito ang mga kamay niya. Minsan naman ay niyayakap siya. Pero halik, hindi pa nito nagawa yun kay Eliza. Gulat na gulat si Emery. Pero noong nakabawi, ay kaagad na binuhat si Eliza papunta sa kwarto nila na magkahinang pa rin sa mga labi. Hanggang nakarating na sila sa loob ng kwarto, maingat na nilapag siya ng lalaki sa kama. At nang huling gabing yon, ay binigay ni Eliza ang sarili kay Emery. Nang gabing yon, ay tuluyang pinalaya ni Eliza ang kanyang puso mula sa pagkakakulong sa pag-ibig ni Rico na nakakasakal. May isang pag-asa ang nabuo sa puso ni Eliza. Kasama si Emery ay haharapin niya nang may tapang ang isang bagong pag-ibig na umusbong sa kanyang puso. Nagiging napakainit nang magdamag nilang dalawa sa huling gabi nila sa isla. Kinabukasan, pagdating nila sa Davao City, ay nagulat si Emery nang sinabi ni Eliza na uuwi ito sa pamamahay ni Rico. Kaagad na nakadama ng sakit si Emery sa sinabi ng babae. Akala ba niya ay hindi na ito babalik pa kay Rico? So, uuwi ka pa kay Rico? Nakakunot noong tanong ni Emery. May mga mahalagang gamit lamang akong kukunin sa kwarto namin at pagkatapos, uwi ako agad sa bahay ng mga magulang ko, Emery. Napabuga ng malalim na hininga si Emery. Ayaw niya nang makipagkita pa si Rico kay Eliza. Baka ano namang banta ang gawin ni Rico kay Eliza. Pwes, sasamahan kita. Napangiti na lamang si Eliza na hinalikan sa pisngi si Emery. Tara na. Samantala, excited na si Rico sa pagdating ni Eliza. Nakahanda na ang lahat, pati na ang singsing dahil ngayong araw ang uwi ni Eliza galing sa pagsama kay Emery para mabayaran ang pagkakautang niya. Napakalaki ng utang na loob niya kay Eliza kaya hindi na siya papayag na maghiwalay pa sila. Sa pagkakataong to ay aayusin na ni Rico ang kanyang buhay, lalo na ngayon wala na siyang utang at malaya na siya. Yayayain niya na sana ng kasal si Eliza at naihanda niya na rin ang apartment na lilipatan nila ni Eliza. Pansamantalang magrenta na muna sila doon. Makakabili din sila ng bahay balang araw. Ang mahalaga, mailayo niya si Eliza mula sa kanyang ina na laging inaalila si Eliza. Nagiging bingi at bulag siya noong nakaraan. Hinayaan niya lang ang kanyang inang si Sally na utus-utusan si Eliza. Pero hindi na ngayon. Hindi niya napapayagan ng kanyang ina na alipustahin si Eliza. Iingatan niya na si Eliza
dahil sa laki ng sakripisyong ginawa nito para lamang sa kanilang relasyon. Si Eliza ang tagapagligtas niya. Kung hindi dahil kay Eliza, ay nasa malamig na kulungan na ngayon si Rico. O kaya ay nawala na sa kanya ang motor shop na siyang pinagkukunan niya ng pangkabuhayan. Hindi niya kasi pinakasalan agad si Eliza dahil pinapaaral pa nito ang bunsong kapatid. Hihintay na lang niya sana makapagtapos ng kolehiyo ang bunsong kapatid ni Eliza bago ito magpakasal. Ayaw kasi ng kanyang inang si Sally na madamay siya sa gastusin ng pamilya ni Eliza. Sobrang makasarili din talaga ng kanyang ina. Minsan, sinusulsulan pa nga siya nitong hiwalayan si Eliza at maghanap ng mayamang babae at mapera. Ngayong binayaran ni Eliza ang malaki kong utang, ay wala na magagawa pa si Mama para harangin na gusto kong pakasalan si Eliza. Yayayain ko na siya ng kasal. Di akong magiging masaya si Liz. Halos tinakbo ni Rico ang kanilang maliit na gate nang makita ang sasakyan ni Emery na tumigil sa harapan ng kanilang bahay. Ngunit namilog ang mga mata ni Rico nang makitang naghahalikan sa labi sina Emery at Eliza sa loob ng kotse. Tila siya nasaksak ng patalim sa dibdib. Inalalayan pa ni Emery si Eliza na bumaba sa kotse. Laking gulat niya nang makita ang kakaibang kislap ng mga mata ni Liz habang magkahawak kamay sila ni Emery na papalapit sa kanya. Pero pinigil ni Rico ang nararamdaman. Hinahatid lang ni Emery si Liz. Aniya sa sarili. Liz, you're home! Akmang iyayakapin niya si Eliza. Nang hinapit ni Emery ang balakang ng asawa niya, papalapit sa malaking katawan ni Emery. Kukunin ko lang ang mahalagang gamit ko, Rico. At pagkatapos, ay aalis na ako. Saan ka pupunta? Di ba ang usapan natin, pagkatapos kong maging babae na Emery ng isang buwan, ay maghihiwalay na tayo? Kaya ako nandito, para kukunin ang mga kagamitan ko, at pagkatapos ay aalis na ako. Liz, alam mong hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Mag-usap tayo. Hindi ako papayag na maghihiwalay tayo. Babe, huwag mo na lang kunin ang mga gamit mo. Bibilhan na lang kita ng mga bagong damit. Sabat ni Emery. Anong babe? Emery, asawa ko si Eliza. Hindi na napigilan ni Rico ang pagtaas ng boses. Asawa mo pala eh. Nagawa mong ipahiram sa akin ng isang buwan. Sorry Rico, pero hindi sasapat sa akin ng isang buwan na kasama ko si Eliza. Babe, huwag mo na lang kunin yun. Mga papeles ko yun, babe. Ownership ko sa flower shop at iilang mahalagang dokumento. Liz, umayos ka nga. Lumayo ka sa katawan ni Emery. Wala ka ng karapatan sa akin, Rico. Diba, may kasunduan tayo na maghihiwalay tayo pagkatapos kong samahan si Emery ng isang buwan? Hindi ako papayag, Liz. Ang tagal na ng relasyon natin. Tapos ipagpapalit mo lang sa isang buwan na pagsasama niyo ni Emery. Tama na, Rico. Ipagpapalit ko ang isang taon ng pagsasama natin bilang live-in partner sa isang buwan namin ni Emery. Bakit? Sa isang buwan ay nakita kong mahalaga ko. Na babae akong may halaga at may kwenta. Sa isang buwan ay nakita ko ang halaga ng sarili ko na kahit kailan hindi ko naranasan sa pagsasama natin ng isang taon. Sa isang buwan ay naranasan kong maging reyna sa buhay ni Emery. Sa isang buwan, naranasan kong alagaan at pahalagahan ng isang tao. Sa isang buwan, naranasan kong respetuhin ang buong pagkatao ko na kahit kailan hindi ko naranasan na kasama ka. Isang taon ako dito sa pamamahay mo, Rico. Anong napapala ko? Ginawa akong alila ng pamilya mo. Ginawa akong shock absorber sa lahat ng negative vibes ng pamilya mo. Inabuso ako na kahit pagod na ang katawan ko, kailangan kong bumangon para lang magluto ng pagkain dahil hindi kayo makakakain kapag hindi ako magluluto. Hindi nakapagsalita si Rico sa panunumbat ni Eliza habang si Emery ay pinunasan ng mga luha ni Eliza at kinalma to. Tara na, kunin na natin ang mga mahalagang papeles na kailangan mo. Magkahawak kamay na pumasok sina Emery at Eliza sa pamamahay ni Rico. Napatawa na lamang si Eliza nang pagpasok niya sa sala ay naroon ang pamilya ni Rico na hindi nakapagsalita. Tila umurong din ang balahurang bibig ng ina ni Rico na napatitig lamang sa kanila ni Emery. Nakita rin ni Eliza ang paghahanda ni Rico. Mukhang magpo-propose na pala ito sa kanya. Pero huli na ang lahat. Dahil nauna nang nag-propose sa kanya si Emery doon sa isla. Kinuha lamang ni Eliza ang mga papeles na mahalaga sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon na dalhin ang kanyang mga damit.
Itapon mo na lang sa basurahan ang mga gamit kong natira. Aniya kay Rico na nadadaanan nila ni Emery. Palabas na sila ni Emery nang marinig ang putok ng baril at nagkagulo na ang pamilya ni Rico. Warning shot pa lamang yun, Liz. Isa pang hakbang ang gawin mo at magbabaril na ako sa ulo. Banta ni Rico kay Eliza. Eliza, maawa ka. Huwag mong iwanan ang anak ko. Pangako, magbabago na ako. Hindi na kita gagawin pang katulong dito sa bahay. Hindi na kita aalilain pa. Patawarin mo ako, Liz. Magbabago na kami. Napapaiyak na wika ni Sally. Takot na takot ang ginang sa ginawa ni Rico. Hindi lang naman ito ang unang beses na nangako si Sally sa kanya na magbabago na. Pero hanggang sa dulo lamang yon ng kanilang mga dila. Napapalatak naman si Emery na napalingon sa eksenang nakikita. So, ganito mo binablockmail si Eliza, Rico, ha? Gulat na gulat si Rico nang napakabilis ng mga kamay ni Emery na inagaw ang kanyang hawak na baril. Ang sunod na ginawa ni Emery, ang kinasigaw ni Rico. Pinutok sa kanya ni Emery ang lahat ng natitirang 5 bala ng baril. Sinadya ko lang na hindi ka tamaan. Pero Rico, sa susunod na i-blackmail mo pa si Eliza. Diyan na sa doo mo. Diyan ko ililibing ang lahat ng bala ng kalibre 45 mo. Napaihi naman sa salawal si Rico sa takot sa ginawa ni Emery sa kanya. Alam mo Rico, simula ngayon, magbaril ka man sa sarili mo o magsaksak sa katawan mo. Maglaslas ka man ng pulso o magbitay. Wala akong pakialam. Naisip ko lang ngayon, choice mong wasakan ang buhay mo at desisyon mo yan. Hindi ko hawak ang utak mo. Kaya bakit magiging kasalanan ko? Pagkasabi nun ni Eliza, nagmarcha na silang dalawa ni Emery palabas ng pamamahay ni Rico. Hinatid ni Emery si Eliza sa bahay ng mga magulang niya. Sa mga sumunod na araw ay hinanda nila ni Emery at Eliza ang kanilang kasal. Noong nakaraang January 28, 2024 ay kinasal sila Emery at Eliza sa isa sa mga simbahan sa Davao City. Pagkatapos ay dinala ni Emery si Eliza sa kanyang bayan sa Istanbul. Sobrang pagsisisi ni Rico sa kanyang nagawa. Hindi niya nakikita ang halaga ni Eliza noong kasama pa niya ito. Sa huli ay siya na ang sobrang nasasaktan habang pinapanood ang kasal nila ni Emery at Eliza.